May bata na naman na natutuwa dahil nakabili na nga sila ng kanilang mga school supplies. At binilahan ko na rin si Inday ng kanyang uniform. At kaninang umaga nga mga sis, hindi pala muna ako nagpunta doon sa tindahan para magtinda ng aking mga paninda. Nag-operation laba muna pala ako dito sa bahay mga sis dahil nga sa Lunes, pasukan na. Kailangan ko talaga ma-prepare na yung mga gamit ng mga bata, lalong-lalo na yung kanilang mga uniform. At ito nga, naglaba na pala ako mga sis na mga uniform ni Kuya Kyle at saka ni Inday, yun na mga puti. Dahil naglaba na ako mga sis, kaya sinimot ko na lahat ng labahan dito sa bahay. Ay naku, napakadami pala naming labahan. Sana pera na lang tong labahan na hindi na uubos. Buti pang labahan hindi na uubos pero ang pera na uubos. Pagtapos ko maglaba dito mga sis, pumunta na ako doon sa tindahan. Mga yadi na naman ta, para kakwarta na naman ta mga sis. Dahil ito nga, nangungulit na itong dalawang bata na bibili na daw kami ng school supplies. Kaya pagdating kanina ni Jason ng alas 5 ng hapon, at ito dali-dali na rin kami pumunta tatlo dito sa Sibsib para makabili na kami ng kanilang mga gamit dahil si Inday na ko nangiyak-ngiyak na talaga mga sis dahil pasukan na daw sa Lunes, hindi pa daw kami nakabili ng mga gamit nila. Tatlo lang pala kami ang pumunta dito mga sis para mamili dahil si Inday ay sumama kay daddy niya Bunbon doon sa Digo City dahil nga may birthday na doon. O di ba napakalayo ng kanilang kakainan ng birthday. Kaya pumunta, kaya tatlo na lang kami, hindi niya alam yun mga sis na nakabili na pala kami ng mga gamit niya, kaya bibiruin na naman namin yun mga sis, hindi pa kami nakabili. Kawawa na lang lagi si Inday sa niloloko lang talaga namin palagi. Ay, ito naman si Kuya Kal, ay naku Kuya Kal, wala na ganit kakwarta kung ano-ano pag ginapagita mo dyan. Naku, tingnan mo naman mga sis ang bitbit ni Kuya Kal, na dami-dami niyang pinamili. Sabi ko nga, kala mo naman si Kuya Kal, may dami-daming pera na ano-ano lang yung mga dinadampot. Sabi ko kay Kuya Kal, yung need mo lang talaga ang bilhin natin ha, wag yung mga wants, sabi ko doon sa kanya. Katapos namin doon mga sis sa school supplies, pumunta naman kami pala dito sa mga bilihan namin ng uniform kasi bibilhan namin si Inday ng blouse na uniform. Tapos si Kuya Kyle ay namimili na rin ng kanyang chinelas na Crocs dahil gagamitin niya rin daw sa school. Kaya kami ni Papa niya Jason, dito naman kami sa uniform ni Inday, ay bahala na. Small na itong binili namin kay Inday. Ewan ko kung magkasya ito kay Inday kasi medyo malaki. Kaya sabi ko okay na yung malaki kaysa masikip sa kanya. Mas makatipid kasi tayo mga sis kung bibili lang tayo ng ganito tapos na ba, kaysa bibili tayo ng tela tapos magpapatahi pa tayo, mas magastos yung ganon kasi bibili ka pa ng tela tapos ipapatahi mo pa, malaki ang bayad. Kaya yung tahi na lang, yung ready-made na ang binili namin. Tapos si Kuya ka naman dito nagpipili ng kanyang tsinelas, tapos pili ng pili, ang tagal-tagal namin nakaalis dyan, pili ng pili. Yung pala ayaw niya rin pala kasi matigas daw yung tsinelas, ayaw niya daw gamitin ng matigas, gusto niya daw yung malambot lang. Kaya ayun, wala ba lang siya nabili. Pagkatapos ko namin dito mga sis mamili at ayun, wala nang binili si Kuya Kyle ng tsinelas. Ayan, nag-alis na rin kami, binayaran ko na rin at pumunta na rin kami dito sa 7-Eleven dahil nagugutom daw si Kuya Kyle at bibili daw kami ng makain. Juice at saka burger lang ang nabili namin dito mga sis para naman pantawid gutom lang. Uhaw na rin ako at si Kuya Kyle gutom na daw. Tapos na namin doon mga sis sa 7-Eleven ay pumunta na rin kami doon sa bilihan ng mga siomai na aking paninda dahil namili na rin ako ng aking mga paninda. At ito nga mga sis, tuwang-tuwa si Kuya Kyle dito sa kanyang nabiling flashlight dahil gagamitin niya daw yan kapag manghuli ng palaka. Okay, tamo? Hindi niya sa bumili ng kanyang tsinelas mga sis dahil para priority niya yung kanyang flashlight sa papanguhuli niya ng palaka. Tuwang-tuwa naman yung bata. Ang dami na namang isda na nahuli si Kuya Kyle sa pamimingwit. Dahil nga nakabili na kami ng school supplies ni Inday at saka ni Kuya Kyle. At ito nga, ina-arrange na pala ni Kuya Kyle yung kanyang mga notebook at saka papel sa kanyang bag. Hindi na pala kami bumili ng bag nila mga sis. Nilabhan lang ni Kuya Kyle at saka ni Inday yung kanilang mga bag. At tingnan nyo naman yan, bagong-bago pa. Matibay na matibay pa talaga yung kanilang bag. Kaya hindi na kami bumili para nakatipid talaga kami mga sis. Maraming salamat pala Ate Clarice at Kuya Choki sa pagbigay nyo ng pambili ni Kuya Kyle at saka ni Inday ng kanilang mga school supplies. At kay Tito Ray ni Kuya Kyle at saka ni Inday, ang kapatid ni Jason, maraming salamat din sa inyong binigay. Pambili namin yun ng uniform ni Inday at saka ni Kuya Kyle. At saka si Nanay, maraming salamat din sa pag-sponsor sa pangdagdag ng school supply ni Inday at saka ni Kuya Kyle. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Sana ang Panginoon pa rin ang magbigay sa inyo ng maraming blessings. At ayan nga,
inaayos ko pala yung mga lumang palda ni Inday dahil nga medyo sumikip pala sa kanya dahil tumaba siya. At buti na lang may allowance pa yung baywang kaya ayan in-adjust ko na lang. At ito nga mga sis, habang nagtatahi ako dito ng palda ni Inday para nakakarinig pala ako na parang may nangangat-ngat dito sa loob ng kwarto kaya pinuntahan ko, inalungkat ko lahat ng kabinet at ayan nakita ko mga sis, nabutas na yung aming kabinet dahil ningat-ngat nga talaga ng bait. Ay naku, may pusa kami pero hindi marunong manghuli ng bait. Ay huwag ko to, pusa na to. Ay ito nga mga sis, dahil nga mukhang pera tayo, talagang puro pera, puro pagkakitaan ang ating iniisip palagi at ayan nakabili pala ako dito ng lutuan ng ating pancake. Kaya sinubukan ko ito mga sis dahil ang dagdag natin doon sa ating mga paninda. Ayun, mayroon na ako pala akong naluto nito mga sis na ilang piraso. Tinawag ko na pala si Kuya Kyle at saka si Inday para matikman naman nila ito niluto ko. At medyo makapal nga ito naluto ko mga sis kaya ngayon alam ko na talaga kung ano ang adjustment ng pagluluto ko para naman ay makakita tayo ng ating ginansya. Base karon ko rin din atong pagtistingan ng mga sis ay base kung sige lang takabaligya way tataginan siya. Kaya sinubukan ko ito mga sis kung gaano karami at kung gaano kanipis lang ang dapat nating ilagay dito at ating lutuin. Pero natapos na ako doon mga sis mag-experiment sa aking pancake na yan at ayan naligo na rin pala ako at naglagay na aking sunscreen dahil papunta pala tayo dito mga sis sa aking mga paninda. At ayan nga may parcel pala akong dumating mga sis at ito pala ay toothpick. Ay sorry, hindi pala ito toothpick. Ewan ko anong bang tawag dito, yung pantusok ba sa siumay or di kaya sa mga pancake, sa mga Dewey Donut. Hindi ko alam kung anong pangalan na, basta yun na yun. Fast forward, ngayong hapon pala mga sis pag uwi ni Jason na yun, dali pala kami pumunta dito sa isdaan para mamili. Ako mura na yung isda ngayon mga sis kaya mag-isda na tayo ngayon, medyo mura-mura na. At pag uwi ka namin dito mga sis sa bahay at ayan si Kuya Kyle pala ay nanghuli ng isda ng mingwit at ayan yung kanyang nahuling isda mga sis, sobrang dami din pala na tilapia kaya nilinis niya na ito at sabi niya kay papa niya lutuin mo ito, paprituhin na lang. O diba marunong na talaga si Kuya Kyle dumiskarte kung paano maghanap ng kanyang ulam. Kaya ako naman dito nilinis ko na yung isda na aming nabili tapos yung paborito ni Jason na isda na ulo ng tuna. So adobo ko lang daw ang pagluto para baunin niya bukas.